Hello guys, good morning sa inyong lahat. At yun, kakagising ko lang. So doon ako nakatulog sa bahay ng pinsan ko, doon sa pinagburulan niya. So at magdamag akong gising. At yun nga, sabi ko nga, ako naka-duty sa gabi. So sila tita na yung bahala sa umaga. Kaya yun, decide muna ako na umuwi muna. Kasi may kailangan din akong gawin. Kaya nag-uwi muna din ako. So yun, kaya naman ano naman tayo doon, nakapagbantay naman sa burol ng pinsan ko. Nakatulog yata ako alas 6 na ng umaga. So magdamag tayo doon, taga-serve doon sa mga bisita ng pinsan ko. So wala pang masyadong tao kagabi, gawa ng unang gabi naman niya. Tsaka hindi pa naman nagpo-post yung pinsan ko kung saan nakaburol, kasi mas marami nga siyang kumbaga ang dami din niyang katrabaho nasa Laguna. Since nandito siya sa Bicol, inuwi sa Bicol, so yung mga klase lang niya nandito. So wala rin naman yung mga iba niyang klase, kaya nag-aantay din ng update ko sa nakaburol. So ngayon pa lang, alam ko ngayon pa lang umaga nag-post na dito ibinurol yung pinsan ko. So baka expected mamaya siguro marami ng tao na bibisita, madadalaw sa kanya. So yun, kaya samantala nag-uwi muna ako at may gagawin tayo. So ang gagawin natin is yan, maglalaban muna tayo ng mga nadala kong damit simula nung umalis tayo ng Laguna. So, may kaunti akong damit, so lalabang ko na para hindi na maipon, kasi mahirap pag maipon pa sa dami, mas mahirap laban. So maganda naman yung panahon, matutuyo naman siya. At yun, umpisa na natin to. Yan, hindi ako naglalaba, may lang dito, balon. Tabo lang tayong tubig dyan, tapos sila yung dala natin. Siyempre upuan, sabon. Although may washing naman kami, kaso yung bahay namin na dun pa sa taas na yun. So lalakarin pa natin dyan. Kaya sa magtatabo pa ako ng tubig galing dito, tatabuan ko pa siya, bawal tayo magbuhat ng mabigat. So medyo malayo pa, kaya yung labahan na lang nilapit ko, dinala ko dito para dito lang ako. Hindi na kailangan magbuhat, hindi na kailangan lumakad ng malayo, kasi doon sa taas may washing naman. Since kakaunti naman, okay lang siguro hindi mag-washing. Ilang piraso naman yan, bali 2 damit lang yata, tapos isang pantalon, tapos underwear lang, yun lang naman. Yan yung mga dito. Yan, wala naman tubig yung Tapos yung mga tanim natin nung nakaraan, yan, malaki na, gabi. Yan, sa mga nakapanood ng vlog natin dati, yung mga tinanim ko na, malalaki na siya. Malalaki na siya. Ako nagtanim yung mga gabi, simula dyan hanggang dun sa dulo. Yan yung mga gabi pa yun dyan. Yung mga tanim natin nung bago tayo bumalik kila Marcos. So yan, papakinabangan naman na, nagugulayan naman nila dito lagi. Kaya tingin ko naman okay naman yan. So, hindi man tayo makapagtanim ulit, gawa ng busy tayo dun sa pinsan ko. At kahapon nga, namili kami ng mga lulutuin, ng mga gagamitin dun para sa mga bisita. So mamaya babalik din ako doon ng maya-maya, gawa ng mamimili pa rin kami ng para mamayang gabi naman. Kaya sabi ko, uwi muna ako saglit para malabang ko ito. Mabilis lang naman to, wala pa yung 1 oras yan. So pag natapos ko yan, babalik din agad ako doon sa para mag-asikaso. At sila Mark yata nag-uwi na yata, alam ko. Nakauwi na, nagbalik na ng Candelaria. Tabuan ko lang muna ito kasi para makapaglaba tayo.
Yan guys, at tapos tayo maglaba. So, medyo saglit lang naman siya kasi ilang piraso lang naman. Kaya sabi ko, 3 piraso lang naman siya. So, ay nakasampay na dun. Sa dun. Medyo maano lang talaga dito. Malayo lang talaga yung kinukuha ng tubig doon pa sa unahan. Tapos yan yung bahay namin, yung taas na yan. Yan, kaya yun. At tapos naman, at hindi naman masyadong mahirap laba. Kakunti naman yung labahan natin. Hindi naman masyado kasi nung simula lang naman yun nung ginamit ko pang biyahe. Simula dun sa Candelaria hanggang dito. So ilang piraso lang siya. At yun. Kailangan ko lang talaga pumunta sa bubun dito kasi wala pa kaming Jetmatic. So yun yung sunod kong plano. So siguro pag sahod ko, nagtatabi naman ako paunti-unti para dyan kasi nalaan ako talaga ng ng budget yan kasi gusto ko mapalagyan ng Jetmatic dito simula doon sa balon hanggang dun sa bahay sa likod. So medyo mababang husang kailangan dyan kaya medyo maanong budget. So itabi naman ako kaunti, hindi ko lang masyadong ma-full siya gawa ng syempre alam ng mga viewers natin na nag-aalalay ako sa kapatid ko na nag-aaral. So nagbibigay ako ng allowance para ko yung mga bayaran siya kasi na kasi siya 3rd year college kaya medyo mabigat-bigat din yung gastusan. So, tulong kami ng kapatid ko na isa nagtatrabaho din, pati sila mama na alalay. So hindi naman ganun ka ang buhay dito, medyo mahirap naman ang buhay dito kaya kumbaga tulong-tulong na lang kami kapatid tapos sa mga magulang ko. So yun, alalay na lang kami, isa naman yung nag-aaral, mabigat lang kasi college kaya yun, kailangan ko kahit paano paunti-unti lang yung pagsisave para dito sa Jetmatic. So siguro mga by next month papakabitan ko na ng Jetmatic yan, papunta dun sa taas para sa ganun hindi na sila nahihirapan dito since matanda na din naman yung mga magulang ko. Kaya kailangan ko rin malagyan siya ng ganun para hindi na magtatabo-tabo kasi kung simula dito hanggang doon tinatabuan pa. Kaya rin siguro ako nagkaganto kasi dati ako nagtatabo dito kaya yun medyo mabigat din. 2 timbalag ang dala mo, pupunta dyan, pupunin mo yung drum sa taas. Kaya yun, lang talaga, tiyaga lang at provide up naman yan. So yan, pasensya na kayo, medyo maingay mga manok dito, napakarami kasing manok dito. Yan, mga alaga ni Papa. So, yan, mga manok yan mga alaga ni Papa, pero hindi naman sa kanya yan, yung iba, mga lang sa kanya. Kumbaga inuupahan si Papa ng mga may-ari niyan para alagaan. Kaya paalagaan sa kanya kasi si Papa kasi marunong talaga siya mag-alaga ng mga pansabong na ganyan. Wala siyang sariling manok. Kaya yung mga kaibigan na lang niya, mga tropa niya na magsasabong, dito dinadala since may space naman dito. Hindi naman sa amin tumbakuran, pero kami rin yung nangangalaga, naglilinis. Kaya okay lang naman, as long as laging malinis. So sa ngayon lang di makapagwalis gawa ng maulan dito. Ngayon lang halos uminit kaya pansin nyo taglagas yung mangga. Galagas yung mga dahon niya kaya ganun ka dumi. Yan, nakatambak. So ayun. Saka mahangin. Kaya nyo naman sobrang mahangin siya kaya ang bilis maglaglag ng mga tuyong dahon ng mangga. Ganun siya kakalat. So pag may time naman pag tuloy-tuloy itong init mga 3 araw mawalisan na ulit yan. Sa akin lang di masikaso at paulan-ulan nga mahirap po alisin, nakadikit sa lupa yung mga dahon kaya baka sunod na magano. Pansahan nyo na lang muna talagang ganito dito pag nagbablog ako maingay talaga dito gawa ng mga manok. Pansahan na lang. So yun, siguro babalik na ako doon sa bahay ng pinsan ko kasi baka may mga pabibili sila. Ako lang kasi may service dito, may motor. Malapit lang naman yung mga binibilhan. Ano lang naman siya. Yung iba walking distance lang. Nilalakad ko na lang. Pero iba sa sentro, sa palengke. Hindi naman ganun kalayo. Siguro mga 5 minutes lang papunta doon. Kaya, yun, kailangan natin bumalik doon. Diba? O yan. Kaya isa lang doon sa or siguro niladala ako saglit sa kabila. So dito na lang siguro tayo. Hindi ko alam. Kung saan na tayo pupunta ngayon. Pero mamaya punta ako doon mamaya.
Magpapahinga lang siguro tayo muna saglit.